Hello guys, good afternoon guys. Meron tayong bagong unit na dumating. So binuksan ko na siya. Tinanggal ko sa box. So yan. So yan guys, yung mga kasamang accessories niya. Ito yung ating SpO2 probe. So meron na kasi siyang kasamang SpO2 guys. So ito yung ating bagong neon coding na ano pong model nito? TC ngayon yung pwedeng TEC 5631K 5631. So ito nga pala guys ang mga kasama niya pag nabili mo siya ng isang complete set. So ito isang unit, paddles, ayan yung paddles niya. So yan, ito yung mga kasama, paddles, battery, isang paper roll. So meron na isang kasamang SpO2 guys, SpO2, ECG leads. Ito yung sa ano guys, yung sa AED paddle cable nya, AED. Ito sa ECG cable. Ito yung SpO2 ECG module, CO module. May kasama na rin pala dyang CO2 guys, ano? SpO2 at saka CO2. So ayan guys. So sa mga luma namin guys, ganito na dumating, mga late last year, walang kasamang ganitong module. So ngayon meron na siyang kasama. So meron siyang manual, CD. So yan lang yung kanyang kasama guys. Yan. So yan lahat ang kanyang kasama guys. So actually madali lang naman siya i-assemble guys. So first time namin magkaroon ng ganitong may kasamang module na ganito guys. SpO2 at saka CO2. So titingnan pa natin kung paano siya. So ito yung connector lang niya. Ayan. So saan nakakabit yan? Hanapin natin yan kung saan nakakabit. So dito siguro yan guys, kakabit. Tingnan natin. So ayan guys, tingnan natin to kung dito ba siya nakakabit. Ayan guys, ayan. So dito nakakabit yung module guys. So dinelever niya, hindi kasama yung module. So yan, so i-assemble lang natin. So pag dumating yan guys, hindi sila naka-pre-installed. So kailangan mo siyang install, pati yung battery. So yung battery hindi rin naka-pre-install dyan. So kailangan pang i-install dyan. So
So, kailangan mo siyang ikabit yung module. So, hindi siya, wala siyang kabitan dito. Kailangan pa nating i-open yung ano guys. Bago natin maipasok. Ayun o. Ayun o. So, kailangan nating buksan to para i-install natin to guys. Para ma-install natin tong SPO2 at saka SPO2 at saka CO2 module. So, kasi wala naman dito. Saan natin tingnan yan? Dito. So, kailangan natin baklasin para talaga itong buo. Bago mo ma-install yung CO2 module, guys. So, ayan. Bubuksan natin ngayon yung pinakaibabaw niya. Ayan. Ayan, guys. So, 6 na tornilyo. Ayan. Kailangan mong bubuksan. Wala pala siyang laman dito guys. So ito lang yung pinaka-test niya. Paddle test niya. So ito yung pinaka-load test niya guys. Oh. Yung dalawang resistor. So R102 at saka R101. Ayan. So wala siyang connectivity rito sa unit. So ayun. Ganito lang to siya. Ganito lang to siya. Lahat ng neon code ganito lang siya guys. Yung test ano lang to. So yan guys, hanapin natin yung connector ng ito yung connector ng ano guys, ayan. Ayan. Yung pinaka-connector ng CO2. Ayan yan. Saan ba yan? Ayan yan. Yung pang-connector ko nito ng CO2 at saka meron pa siyang USB dito. So ngayon, i-install natin to guys. Pasok ito sa taas. Ayan. Halo di. Karami na? Karating ko lang sa Almohana. Kasama ko sa Luzon. Galing ka saan? Almohana. Nakastop pa yan. Tornilyo muna natin. Lakas ng ano ko. Lakas ng aking torque ng screw. Wala adjustment yung makita. Ito lang gamitin ko. At least ito may adjustment. Marami na. So yun guys, ito yung kakanin natin. Kita ba? Yan. So may guide yan. So hindi ka man naman magkakabaliktad. Yun. So ganun lang guys. Nakabit na. So, ibalik na natin tong ating paddle box.
So yan guys, naibalik na natin to. So yun, naibalik na natin yung ibabaw niya. So pwede na natin ikabit yung paddle. Reverse. Ito yung mahaba. Yan. So yan na guys. So ikakabit natin yung battery. So saan ba banda yung battery nito guys? So nandito yan sa harapan guys. Ayan. So ikabit natin yung ating battery. So sa battery guys, hindi ka rin magkakabaliktad dahil may guide naman yan. Sumasabit to. Okay. Ayan. Then yung papel. Meron na siyang papel dito. Ayan, yung papel wala siyang laman. So ano lang siya, protection lang dito guys sa rubber kaya nilagyan nila. So ito yung papel niyan. Yan. Sa isang unit guys, sa isang unit, isang piraso lang yung kasamang papel. So ayan. Ganon katipid ang Nihon Kohden sa mga papel. So sa ibang unit kasi guys, may kasamang isang box na papel yan. So sa Nihon Kohden guys, isa lang ang piraso ang kasama. So yan. So ano pa ang kakabit natin? Ikabit natin yung ECG. Yan. Kabit natin yung ECG leads. Yan. Yan. Kabit natin yung ating SpO2 extender. Then yung ating SpO2 probe. So napakadali lang may kabit yan. So ayun guys, naikabit na natin. Ito wala na to. So ito ang ating paddle mamaya. So yan guys, pagkatapos mo ma-receive yung item guys, na-assemble mo, so anong gagawin natin? So kailangan nating i-verify na yung machine. So i-acceptance test natin. So ito guys, paano mo siya mabiverify yung machine mo kung okay o hindi? Kung dito na papasok guys yung paano ka-importante sa atin ng isang biomed technician, so biomed engineer, o in-house biomed ka man. So gaano ka-importante sa atin yung mga test instrument. So guys, pag wala tayong test instrument, so wala tayong magagawa sa unit na to. So ang magagawa lang natin yan, i-assemble yan, ano natin, i-connect lahat yung mga connection. So ayun lang, hanggang doon lang tayo guys. Yun ang pinagkaiba pag wala kang test instrument. So napaka-importante sa atin guys yung test instrument kasi isa sa mga standard kasi sa ating mga international standard. Kumbaga, sa amin dito meron kaming GCI, Joint Commission International Standard. Meron din kaming
SIBAHE, yung Central Board of Accreditation ng Saudi Arabia. So, napaka-importante yun. Yun yung mga hinahanap yung report nyo kung paano kayo nag-stick ng machine. Paano nyo nabibiri pa yan bagong dating, paano nyo ibibiri pa yan, kung paano mo pag nag-sit ka ng, ba, mag-sit ako ng 10, ayan, pag nag-sit ako ng 10, tapos, ipapire ko siya, ang lalabas dyan, so, charge, 10, so, paano mo malalaman kung 10 joules yung ano mo guys, yung na ano mo, na i-deliver mo sa patient. So, di ba mahirap? So, kasi wala tayong test instrument. So, pag tiningnan mo lang yan sa history, makikita din naman doon. Pag sa history, makikita yan. So, pag monitor, tapos, tinignan natin yung event. Ay, siya. Automatic. So, punta tayo sa paddle. Naka-paddle na. So, titingnan natin. Doon lang natin makikita guys yung ano sa history na nagde-deliver ba yung ano o hindi. So, yun lang ang ating pag malalaman malaman natin. Doon lang natin malaman kung nagde-deliver siya ng energy. So, hindi pa rin natin alam kung tama ba yung delivery. Kasi isa lang yung reference natin. Wala tayong reference na iba. Pag wala tayong test instrument, kailangan napaka-important talaga ang test instrument. So, titest natin sa ating test instrument, guys. So, yan guys. Ititest natin bawat isa nito, guys. Lahat yan, ititest natin yan. So, ititest natin itong paddle niya, yung energy, yung EAD, yung ACG, at SpO2, saka yung CO2 guys. Dahil yung CO2 hindi natin matest yan. Kasi wala tayong kable. So, yung ito lang ititest natin guys. So ngayon guys, ititest natin yung ating paddle. Check natin yung energy natin guys. So, ito yung importante ng analyzer guys. Kasi napaka-importante yung analyzer sa mga ganitong bagong machine. Makikita mo, mag-repair ka. So, napaka-importante guys. So, ito guys, ititest natin yung paddle. So, ititest natin yung energy niya, kung ilan yung ibibigay na energy. So, on natin yung ating analyzer. So, gamit ko pala guys is yung Unipulse na Rigel. So, ayan. So, mag-test tayo ng 15 joules at 20. Mag-start tayo sa 20 joules, guys. Kung ilan yung ibibigay niya. Kundi yung paddle. So, kailangan ayan. So, dito tayo. Ayan. Joules. So, ayan. So, 20 joules tayo guys. So, itatry natin yung 20. Kung ilan yung ibibigay niya. So, charge. Fire. So, ayan guys. Ang binigay niya guys. So, makita mo guys, hindi mo makikita kung ilan yung di sa monitor, hindi siya makikita. Kasi nga, ang dinidisplay lang niya dito is yung time lang to eh. Time lang tong nagka-count ang bibigay sa iyo eh. Pero wala yung energy, hindi mo makikita. Pero makikita naman yun sa history pag gusto mong i-review. So, yung 20 joules natin guys ay nakakuha tayo ng 19.7 joules. So, medyo okay yan. So, punta tayo sa 50. So, 50 joules. So, charge. Fire. So, yung ating guys, yung ating 50 joules is nakakuha tayo ng 49.1. So, dito tayo sa 150 guys kasi ang 150 ito yung standard na ginagamit ng mga user, mga doktor kung saan sila nag-umpisa.
kung ano yung energy na bibigay nila sa unang-una. So 150 nag-uumpisa yan sila. So hanggang sa mag 200, 270, mga ganun yung binibigay nila guys. So try natin sa 150. Kung ilan yung bibigay niya. Charge. Fire. So ang 150 niya guys is nakakuha tayo ng 49.2. So okay naman yan. So punta tayo sa 200 joules. 200 fire. O ayan. So sa 200 guys nakakuha tayo ng 199.9. So napakalapit. So 270 sa maximum guys. Charge. Fire. So ang nakuha natin sa 270 guys is nasa 269.0. So medyo accurate naman siya guys. So okay yung paddle niya. So nagbibigay siya ng gumagana naman lahat, energy. So sunod ang gagawin guys is yung AED. So sa AED tayo. So, tatanggalin lang natin to, paddle. Kabit natin yung EED. Yan. Dito sa EED guys, pag nilagay mo sa EED yan, sasabihin na sa'yo lahat yan. Adult mode. Adult mode. Use disposable pads. Ayan. Adult mode. Confirm that patient is not responding and is not breathing. So, sa dito guys, sa pads sa EED natin guys, so sinasabi niya na lahat. So dito mamimili ka rin dito guys. Kasi mag-EED tayo. So EED din natin ang gamit natin na pa-analyze. So yan. EED. So F3. So naka-EED na ako. Naka-EED na yan. So naka-EED. So kailangan natin ng disposable pads. So ito guys, dalawang klaseng disposable pads namin guys. Ito yung original na Nihon Kohden. Ito naman yung aming ngayong dumarting na hindi sa galing sa Nihon Kohden. Pero compatible naman sa guys dito sa pads natin. Sa Nihon machine natin. Kasi bago namin ina-accept tong mga ganitong pads guys. So i-test muna namin sa machine. Sa designated machine niya kung talagang compatible ba. Kasi sayang kasi pag ngayon kasi guys maraming mga machine na naka-encrypted yung mga accessories. So, hindi gumagana sa hindi nila pads. So, itong Nihon Kohden guys, hindi sa encrypted, gumagana sa mga local lang na pads. Kasi ito guys, yung sa Nihon Kohden napaka-sobrang mahal. So, doble presyo dito sa itong kinukuha ng namin. Purchasing namin. So, ito yung gamit natin. So, binuksan ko na yung isa. So, meron kaming maraming ganitong pads. So ito yung loob niya. So, tinitingnan ko yung naman niya guys, yung kanyang wire. So, bago ko siya in-accept, tingnan ko yung mga quality ng wire. Okay naman siya. Yan, okay naman siya. So, kaya in-accept ko yung ganito. So, i-testing natin yung ating guys, i-testing natin itong ating disposable pads na AED. So, AED guys, meron naman tayong guide dito kung saan ito ilalagay. At yung externum, apex, yan. Naka-guide naman yan dito. So, ikakabit lang natin. So, kabit lang din natin. So, kabit natin to sa adapter. Yan. So, adapter, kakabit na siya. So, punta tayo sa nakasid ako sa BF, nakaprogram ako sa BFBC. So, lagay ko siya sa AED. Adult mode. AED ako guys. So, sa AED guys, sinasabi niya na lahat. So, wala ka nang igagawin. Press AED button. Press AED button. Yan, AED button is ito. Press AED button. Do not touch patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch patient. Shock advised. Shock advised. Do not touch patient. Shock advised guys ito. Press the flashing shock button. So, Shock delivered. Shock It is delivered safe guys. to touch patient.
Start CPR. nire-read niya guys is 136.9 joules. So, nasa ano tayo. So, naglulubat na rin yung aking battery guys. Sandali lang. So, yun guys, sa AED, wala kang iisipin dahil sinasabi naman niya lahat yung ano. So, okay na guys. Tapos na tayo dito sa analyzer na to. Natest na natin yung paddle. Natest na natin yung AED. So, okay siya. So, gumagana sa lahat. So, ang ano lang natin guys is yung SpO2 at saka ECG. Ayan. So, tanggal tayo ng test natin yung ECG. So, ito guys sa ECG dalawang klase ito. Isa yung meron siyang 3 leads, meron siyang 5 leads, meron din siyang 6 leads. So, ang kasama sa delivery guys is yung 6 leads na ECG. So, nagamit ako ng simulator. So, ito yung gamitin kong simulator. So, red. Black. Yellow. Uy, yun lang guys, lobat yung aking simulator, hindi na charge. So, ayun na mag-on. Ayun, tingnan, lobat ba? So, lobat. Yan guys, oh, namamatay. So, ayan. Ito guys, may battery pa pala. So, lagay muna natin. Ito lang muna gamitin natin. Green, yellow, ito green pala, black, red, sa wave tayo. Meron siyang black at saka brown. Hindi ko alam kung saan tumbar na. Dalawang brown siya guys. So nakapaddle tayo, kailangan nating i-lead 2. Lead. Yan. So naka-lead tayo guys. Pwede mag-lead 1, lead 2, lead 3. So usually lead 2 ang ginagamit natin. So sa lead 2, yan ang usually ginagamit. So okay naman siya guys, gumagana yung ating ECG. So sisit tayo ng 60 BPM. So dapat yan 79, 80 pala, 80. So sa 80 niya guys is ang 80 niya 79. So okay naman yan guys. Kasi hindi rin ako sigurado itong simulator na to, kasi itong simulator na to guys is ano lang siya, ordinary lang, hindi naman siya ano. Pero kung ito ang gagamitin ko guys na simulator, kasi pwede rin naman. So tanggalin ko to. So nag-i-80 rin naman siya. So ito yung gagamitin kong simulator. Ito. So ito yung gagamitin kong simulator guys. So ito R.
L. F. Ito L. Yellow. F. Saan yung F? Ito yung F. Ito yung N. Yan. So itong dalawa guys, kasi hindi mo na siya ikabit, okay lang yan. Ano to? C1 and C2. So dito tayo sa ano. Nakabitak kasi siya. So nakaano kasi siya guys, nakabitak siya kaya naka-BF kaya piniprint niya automatic yung mga ano guys, abnormal. So kaya piniprint niya agad. So maubos yung papel natin. So tanggalin natin. So dito tayo sa normal ECG. Yan, sa 60 BPM lang tayo guys. So dapat yan 60. So dapat yan 60. So nakakuha siya ng noise. So normal rating niya. May ECG noise tayo guys. So hindi kasi maayos magkakabit yung ano natin, mga connector. Yan, meron tayong noise. So sinasabi dito guys na may noise tayo. Ayan, ECG noise natin. Hindi magandang connection ng ano na gale, ano ito guys. So pwede tayo. Maluluwag na kasi itong mga ano ko, hindi pa na-adjust. So try natin dito sa ating isang simulator na lang. Ito kasi 80 to eh. 80 yung ano niya. Black, green. Yan guys. Yan dito guys, walang noise. Yan, wala siyang noise na nakikita, hindi na-display. So 80 yan, 79 yung nare-read niya, pero mag-80 naman yan mamaya. So meaning okay yung ating ano natin guys, okay yung ating ano guys, ECG. So okay yung ating ECG guys. So ECG natin is ayan. So yan 80, nag-80 naman siya. So yan yung standard na ano nito, 80. So, yun guys, last nating i-test is yung ating SpO2. So, sa SpO2 guys, gagamit ako ng simulator ng Pluk. So, iba-ibang machine, iba-ibang simulator ginagamit natin guys. So, yun, okay na yan. So, dito tayo sa SpO2. So ito try ko yung SpO2 ko sa aking daliri kung naglalabas po siya. Kasi ito guys bagong option ng ano to, bagong option ng Nihon Kohden. So ayan, gumagana naman siya. Simulator. Pero sa sarili ko yan.
So, ayan, nakakabit sa daliri ko. So, gagamit tayo ng simulator para sigurado. So, 99 ang SPO2 ko, 98. So, normal. So,